In the last 500 years, Filipinos have fought for freedom, unity, and equality. We have made our mark in many fields, from science and medicine to culture and the arts. We are beacons of creativity, resourcefulness, resiliency, and compassion. In 2021, the Filipino people will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind, the first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph, putting humanity first, always. Ibarin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang angking galing. Tumayong mong tapang harapin ng buhay, yakapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang Magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. Bayaning Pilipino sa makabago panahon.
Narito ang mga balitang kailangang abangan sa DepEd Sarangani Insider. Kampanya upang masugpo ang COVID-19 mas pinatindi. JP Laurel Integrated School pinaghahandaan na ang posibilidad ng pagbabalik ng face-to-face learning. Oplan Rehistro, libreng pagpapatala ng birth certificate, pinangunahan ng Gilbert Young Senior Elementary School. Purok Learning Centers, kasangga ng Tanggali Integrated School. Adopt a Bahay Kubo program inilunsad sa Mahayag Primary School. Mindanao State University Alcantara Foundation may biyayang hatid sa sitio na Talbasak at tunghayan ang kwento ng Pamilya Galante. Abangan yan at iba pang mga balita sa DepEd Sarangani Insider. Magandang hapon, ngayon ay ika-13 ng Mayo taong 2021. Kasama ang buong puwersa ng mga District at School Information Officers. Kasama rin ang mga campus journalists at school paper advisors sa buong dibisyon ng Sarangani. Sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent Hildo G. Mosqueda, CEO 6, at Assistant Schools Division Superintendent Nerissa A. Alpafara, ako si Ariel Lalisan. At sa ngalan ng ating SDOD Chief Maria Sherry M. Cardinal at CID Chief Donna Espanes, ako si Braille Regidor. Muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa, maging dito sa Sarangani nitong huling linggo. Kaya muli na namang hinigpitan ng IATF ang mga border na kanilang nasasakupan upang limitahan ang galaw ng mga tao at maiwasan ang pagkakahawaan. Mas pinaigdin din ang kampanya sa pagbabakuna bilang panangga sa epekto ng COVID-19 sa ating kalusugan at upang magbigay daan sa ligtas na pagbabalik eskwela. Narito ang ating Insider Report. Muli na namang lumobo ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Sorsogon Region nitong mga nakarang araw. Ayon sa pinakahuling datos mula sa COVID-19 tracker ng Department of Health, nitong ika-12 ng Mayo, halos pumalo sa 10,000 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon, habang nasa halos 1,000 rito ay aktibo at kasalukuyang ginagamot. Pinakamarami sa South Cotabato, Cotabato Province, General Santos, Sarangani at Sultan Kudarat. Dahil dito naglabas sa mga bagong executive orders ang bawat probinsya, syudad at mga munisipyo na naglalatag ng mas istriktong polisiya sa mga boundary kung saan ang mga transaksyon na itinuturing na esensya lamang ang pinapayagan. Maging ang DepEd Regional Office ay nag-utos na kanselahin na muna ang mga nakatakdang face-to-face na gawain hanggang sa katapusan ng Mayo. Sa DepEd Sarangani, muling nagpaalala ang tagapamanihala na si Hildo G. Mosqueda, CEO 6, na sundin ang health and safety protocol sa lahat ng oras. Inatasan din ang School Health Section na magtalaga ng mga tauhan sa mga nakatakdang first aid stations. Upang mas maprotektahan naman ang mga empleyado, nagsagawa ng regular na disinfection ang DepEd Sarangani sa mga opisina nito tuwing Biyernes. Dagdag pa rito na mahagi ang Division Disaster Risk Reduction and Management Office na mga makinarya at kemikal na gagamitin para sa fogging sa lahat ng 23 distrito nito. Prioridad ang mga paaralang ginagamit bilang COVID-19 isolation facilities. So we requested our district DRRM coordinators to facilitate the utilization of the fogging machine. All schools under their AOR can utilize the fogging machine, and especially those schools being used right now as isolation facility. So we are hoping that through this initiative, we are able to combat the COVID-19 pandemic. Samantala, mas pinaigting naman ang kampanyang Back to School ng Kagawaran ng Edukasyon na naglalayong hikayatin ang mga teaching at non-teaching personnel pati ang mga magulang na magpabakuna para sa ligtas na balik eskwela. Sa survey na pinangunahan ng Health and Nutrition Section, 89.92% ng mga guro ang nagsabing sila ay magpapabakuna, habang mayroon namang 10.08% na nagdadalawang isip pa. Sa mga non-teaching personnel naman, 79% ang pumapayag na magpabakuna, samantalang 21% ang nagsasabing hindi sila magpapabakuna.
Sa mga guro po na nag-aalangan o nagdadalawang isip na magpabakuna ng COVID-19 vaccination po natin, huwag po tayo mag-alangan. Ang trust po natin ay nasa government. Kasi hindi po tayo, wala pong programa ng gobyerno na mapapasama ang kanyang mga empleyado. So, go po tayo sa immunization. Kailangan po natin ay magpalakas ng katawan, i-prepare po natin ang ating mga isipan para sa vaccination ng COVID-19. Ang senior citizen teacher na si Nympha Montaño ay nagdesisyong hindi na magpabakuna dahil sa kanyang edad. Siyempre sa kuha lang, di na ako masugot. Nga mapabaksin ko kay 60 naman ako edad. Kung unsaan ko sa Ginoo, nga kuhaon ko, okay ra. Basta kay di ko magpabaksin. Kaya nga po, nauuna po yung ating senior citizen and with comorbidity, ibig sabihin, may mga sakit po sila dahil po mababa ang immunity nila. Kung nagpabakuna po tayo, mag-expect po tayo na meron pong reaksyon ang ating mga katawan. Kasi po, ang binigay na bakuna sa ating katawan ay nilalabanan nito. Kaya meron po tayong lagnat, sakit ng katawan, panghihina, masakit talaga ang mga joints, headache. Pero makakayanin yun ng katawan natin. Mag-prepare lang po tayo ng supporting medicines, kagaya ng paracetamol. Yun lang po. At ang importante ay na-prepara po natin ang ating mga isipan at ating katawan. Si Teacher Felisa Villan ay nangangambang magiging balakid ang kanyang kalusugan. Last April 22, nabalaan ako nga ako di ay na ako'y sakit sa kasing-kasing, napod ko'y slightly nga sakit sa kidney, o napod ko'y pneumonia, napod ko'y high blood pressure. Pero depende lang na sa mga doktor. Kung unsay ikasuggest nila para sa kaayuhan nako, dili ko supak. O yun po ko magpabaksin basta kaayuhan nako. Daghan salamat kay kaning ginahimo sa mga doktor, dili kalain na natong tanan kung dili para sa atong kaayuhan. Ginatanaw nila ang atong safety, ang atong kaluwasan. So uyon kaayo ko 100%. Bago po tayo ma-immunize, ay meron pong mga doktor na titingin sa atin. Sila po ang magsasabi kung qualified po tayo na ma-immunize. Hindi po yung mga kapitbahay o mga kaparyentihan natin, kaibigan natin ang magsasabi sa atin kung qualified ba tayo o ready ba tayo magpa-immunize. Maraming guro na ang nagsasabing nais nilang bumalik sa dating pamamaraan ng pagtuturo o face-to-face learning. Subalit mangyayari lamang ito kapag tuluyan na nating nagapi ang kalabang COVID-19 virus. Ang pagbabakuna isa lamang sa mga pananggalang maaari nating gamitin laban dito. At hangad ng pamaraan na gamitin natin ito. Ako ang inyong insider, Ariel Alisan, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Sa JP Laurel Integrated School sa bayan ng Malungon, patuloy ang kanilang paghahanda sa darating na pasukan. Maging distance learning man o face-to-face learning modality ang kanilang gagawin. Narito ang Insider Report ni Student Insider Princess Juan. Pandemya ay huwag isipin, edukasyon ay ating uunahin. Sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng lahat, patuloy pa rin pinaghahandaan ang panibagong yugto ng JP Laurel Integrated School. Bago pa man naisipang isakatuparan ang pagkakaroon ng senior high school dito sa JP Laurel Integrated School, nagpahayag na ng malaking suporta ang butihing kapitan na isa ring ABC President sa lungsod ng Malungon na si Honorable Romel C. Rituya. Ang local government of Malungon and DBLG o Barangay JP Laurel, ako kayo ang pagpasalamat sa ato ang DepEd tungod kay ang JP Laurel isa nga naka-avail sa programa sa Integrated School and big help sa ato ang katawhan sa barangay tungod kay nga pas mapalis pa nila ang ilahang expenses. And the support of the BLGU padayon nga naga-monitor o nagatutok kung unsa man ang mga dapat
nga priority nga i-avail sa ato ang GP Laurel Integrated School. Ang barangay GP Laurel doon na mga graduate sa scholar ng bayan sa munisipyo tungod kay nga naman from the product of the GP Laurel Integrated School. Kabilang sa pinaghahandaan ng panibagong yugto, ipinaalam na rin ng punong guro na si Sir Arnedo A. Amasol tungkol sa mga gurong magtuturo sa senior high. GP Laurel Integrated School is being ready to open the senior high school program. As of the moment, we are conducting survey among the prospective grade 11 pupils with the cooperation of the barangay LGU. Kaya naman noong ika-22 ng Marso, 2021, masayang pinuntahan ng mga guro ang mga tahanan ng mga mag-aaral na nasa grade 10 ngayon upang isagawa ang survey kung anong strand ang gusto nilang pag-aralan. Nagpasalamat ko nga sa sunod na dapoy senior high, kung anak mag senior high na, naasya sa iyang kabay, naasya sakit, di siya mato sa layo. Okay ra nga naa diyan na, o pasalamat pud ako nga duol na ang among eskwelahan senior high. Ayon sa positibong panayam, nagsagawa ng SMEPA ang JP Laurel Integrated School upang mabigyang halaga at may sakatuparan ang sinasabing panibagong yugto. Ayon sa survey, may 11 lalaki at 14 na babae ang nagpahayag ng interes sa pag-aaral sa grade 11. Halos lahat sa kanila ay pinili ang UMS at TVL. Natuwa naman ang mga guro at punong guro sa positibong pagtanggap ng mga magulang at mga mag-aaral sa grade 11 sa isinagawang survey. Hindi lang ang sinasabing survey ang pinaghandaan, kundi pati na rin ang kabuuang imahe ng JP Laurel Integrated School. Kabilang narito ang mga kagamitan tulad ng welding machine, oven, sewing machine, and electrical set para sa batang gusto ang TVL. Kaya noong ika-15 ng Abril 2021, nagkaroon ng General Assembly at napagkasunduan na magdagdag welding machine bilang proyekto ng PTA para sa senior high. Salamat po dako nga mabutangan og senior high ang amuang eskwelahan. Plano mi nga maghatag og machine para sa magamit sa mga bata sa ilang pag-eskwela sa senior high. Sa physical na anyo naman ng paaralan, nagpadala muli ang ating butihing punong barangay ng equipment para sa ground leveling bilang paghahanda sa itatayong school building para sa grade 11. At hindi lang school building for grade 11, ito rin ay may inilaang lugar para sa iba't ibang larong itatampok sa JP Laurel Integrated School ng School Sports Coordinator na si Sir Lou D. Idralin para sa mga kabataan. Isang patunay lamang na ang kabataan ay dapat din bigyan ng karapatang maglibang. Kaya, sa panibagong yugto ng JP Laurel Integrated School, nais ipabatid ng mga guro na ang bawat bata ay may kakayahang matuto at magsaya sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Mula rito sa North Malungon District, ang ating mga naging kasamahan sa likod ng kamera, Ma'am Marvic F. Alejandro, scriptwriter, Sir Arnedo A. Amasol, Principal 1, Ma'am Daisy E. Bred, School Information Officer, Ma'am Jimros D. Sibunga, Sir Ludi Idralin, Sir Orlando F. Casquejo, and Ma'am Toma P. Dingkong, Technical Support. Ito ang kwento mula sa Sarangani. Ako po si Princess S1, ang inyong student insider para sa DepEd 12 sa ERI. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Maraming salamat, Student Insider Princess Juan. Ang birth certificate marahil ang pinaka-importanteng dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao. Sa mga paaralan, isa ito sa mga rekisito tuwing enrollment. Sa mga malalayong lugar, mahirap ang pagpaparehistro sa mga local civil registrar. Ngayong may pandemya, mas lalo naging mahirap pa ito. Kaya sa malayong barangay sa Cross, sa Glan, Sarangani Province, pinangunahan ng Gilbert Young Senior Elementary School ang libreng pagpaparehistro. Kung paano nila ito isinagawa, alamin natin sa Insider Report ni Student Insider Audrey Nicole Bungkad. Init, pagod at pawis. Iyan ang mga iniindan ng mga magulang dito sa Gilbert Young Senior Elementary School. Pero,
hindi nila iyan inisip dahil ang importante ay ang makatapos sila ng magpaparehistro ng kani-kanilang mga anak upang magkaroon ng birth certificate at pagproseso ng PSA. Ikalima ng Mayo 2021, inimbita ng Gilbert Young Senior ES ang local civil registrar upang matulungan ang mga magulang ng mga mag-aaral dito sa paaralan upang marehistro at mabigyan ng birth certificate. Nag-start ni siya ang idea when nag-meeting mi sa faculty sa Gilbert. Isa sa mga problems gud sa teachers is walay birth certificate halos tanang mga estudyante. Mga 50% gyud sa among estudyante ang walay birth certificate. So, nag-initiate ang school para mas mapadali nga makakuha sila birth. Pag-meeting sa mga ginikanan sa survey, maglisod sila og adto sa poblasyon, GLAN para magkuha lag birth silang anak tungod sa expenses. So, naghatag mig letter sa LCR, then nalipay mig dako kay positive kaayo ang response sa taga LCR with their head, Ma'am Leticia Alfapara. Then mao ni siya karon nahimugso na ning amo ang registration, mobile registration sa LCR diri nahitabo sa Gilbert Young Elementary School. Kaya ang Gilbert Young Senior ES ay gumawa ng paraan upang masolusyonan ang suliraning laging hinaing ng mga guro sa tuwing hinihingan ang mga magulang ng birth certificate at wala itong maibigay. Salamat kayo sa tabang ni Sir James para sa amua para dili mi mahago gatog Jensan magpliti og dako maka gasto-gasto. Salamat mi sa mga maestra nga Hiusa sila sa pagtabang sa mga ginikanan. Ang importante gyud sa birth, ma'am, kay bisan asa ka dapita kung makakurso na ka, ang importante gyud ani magamit jud og dako. Kay kun naa gyud kay kun maninguha gyud kag eskwela o makapasar ka, magamit gyud kaayo ang birth, ma'am, kay mao ra man ang ilahang ipakita para makasulod sa trabaho. Ako si Angelica Sanchez, assistant Registration Officer 3 sa munisipyo sa GLAN. Nihangyo si Sir Bisan na nga mag-mobile registration mi diri sa Gilbert Young Elementary School tungod sa isa sa mga requirements sa mga eskwelahan ang birth certificate sa mga bata. Isa po ni siya sa requirements sa ato ang PhilSys katong ID system. So dapat gyud ang mga bata naagyud tay birth certificate. So para maabot ang serbisyo nga dili na mo moadto sa GLAN, kami na ang nianhi diri para ang tanan aduna nagyoy birth certificate. Ang birth certificate ng isang bata ay isa sa mga importanteng dokumento na magiging basihan ng tama impormasyon na i-record ng mga guro sa kanilang card SF1 hanggang 10 at LIS. Kung wala ito, walang magiging basihan ang mga guro sa importanteng detalye na isang mag-aaral. Maraming proseso, maraming kakailanganing dokumento, ngunit iisa ang hangarin ng mga batang taga-Cross. Ito ay ang maging isang ganap na batang Pilipino. Ito ang kwento mula sa Gilbert Young Senior Elementary School, distrito ng South GLAN. Ako ang inyong insider, Audrey Nicole Sibunkad, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Student Insider Audrey Nicole Bungkad. Abangan sa ating pagbabalik. Alamin kung paano nakakatulong sa mga mag-aaral ng Tanggali Integrated School ang mga Purok Learning Centers. Silipin ang Adapt a Bahay Kubo program na inilunsad ng Mahayag Primary School. Ano-ano ba ang biyayang hatid ng Mindanao State University at Alcantara Foundation sa Sitio Datalbasa? Yan at iba pang kwento dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Ang COVID-19 ay isang bagong impeksyon na mas malubha para sa ilang matatanda. Malamang na napansin mo na nagbabago ang mga bagay-bagay dahil dito. Saan ka man nakatira, nais mong makita ang iyong pamilya at mga kaibigan
ng madalas hanggat makakaya mo at nais mong maiwasan ng COVID-19. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wastong kalinisan at pisikal na pagdistansya, pagbabakuna sa trangkaso at pag-uulat kaagad ng anumang mga sintomas. Kapag naiintindihan mo na kung paano kumakalat ang virus, maaari mong baguhin ang iyong pag-uugali upang pabagalin ang pagkalat. Tumutulong ito upang mapanatili kang ligtas laban sa COVID-19. Maaari kang magkaroon ng COVID-19 kung ikaw ay may malapit na pisikal na ugnayan sa isang tao na may virus. Ang isang tao na may virus ay umubo o bumahing at ang kanilang mikrobyo ay umabot sa iyo. Hinipo mo ang iyong bibig o mukha matapos hawakan ng isang bagay na hinipo ng isang nahawahang tao, tulad ng hawakan ng pinto. Narito ang ilang paraan para protektahan ang iyong sarili at ang iba laban sa COVID-19. Ang wastong kalinisan ay tutulong pigilan ang pagkalat ng COVID-19, kaya't hugasan ang iyong mga kamay gamit ng sabon o sanitizer. Gamitin ang singit ng iyong siko upang takpan ang iyong pag-ubo o pagbahing. Disinpektahin ang mga bagay na madalas mong hawakan at huwag hipuin ang iyong mukha. Ang pisikal na pagdistansya ay nakakatulong din. Ibig sabihin nito ay makikipagkita ka sa mas kaunting mga tao ng mas madalang at sandali lamang. Panatilihin ang hindi bababa sa 1.5 metrong layo sa iba at iwasan ang pagyakap, paghalik at pakikipagkamay. Magpabakuna sa trangkaso upang manatiling malusog. Hindi nito pinipigilan ng COVID-19, ngunit pinoprotektahan ka nito laban sa trangkaso na isa ring malubhang sakit. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, makipag-usap ka agad sa iyong tagapag-alaga o doktor upang masuri ka para sa COVID-19. Kung ikaw ay may sakit, maingat kang aalagaan. Maaring hilingin sa iyong manatili at magpahinga sa iyong silid nang nakahiwalay sa iba. Huwag maalarma kung ang iyong mga tagapag-alaga ay may suot na mask o iba pang natatanging kausuotan. Sila ay sumusunod sa payo na manatiling ligtas at pigilan ang pagkalat. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wastong kalinisan at pisikal na pagdistansya, pagbabakuna sa trangkaso at pag-uulat kaagad ng anumang mga sintomas. Maaari kang manatiling ligtas kung gagawin mo ang iyong tungkulin. Kung sama-sama, mababawasan nating lahat ang panganib ng COVID-19. Tayo ay nagbabalik. Ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Ngayong hindi pa pinapayagan na pumasok sa paaralan ang mga mag-aaral, nakipag-partner sa mga purok leaders ang Tanggali Integrated School sa North Malungan District upang pagandahin ang purok learning centers doon. Nagpagandahan pa ang bawat purok ng kani-kanyang learning centers. Ang mga detalye ng kwentong ito ihahatid sa atin ni Insider at School Information Coordinator, Jezreel Comighod. Access, a child and community education system. Ang isa sa mga hangarin ng Dibisyon ng Sarangani. Kaya naman sa Tanggali Integrated School, pinapalawak ang pagbabahagi ng tulong ng bawat mamamayan upang may sakatuparan ang hangaring ito. Sa isinagawang School Monitoring, Evaluation and Adjustment Plan o SMEPA noong ika-17 ng Marso taong 2021 na dinaluhan ng mga guro, JP Laurel Barangay Captain Romel Rituya, purok leaders at iba pang stakeholders ng paaralan, natukoy hindi lamang ang mga achievements ng paaralan kundi pati na rin ang mga suliranin tulad ng pagbasa. Sa kasalukuyang panuroang taon, nakapagtala ang Tanggali Integrated School ng 14.86% na non-readers at 45.95% naman ng mga mag-aaral ang nabibilang sa frustration readers sa English sa 4 hanggang 8 baitang at halos magkakaparehong bilang at porsyento rin sa Filipino batay sa ginawang paunang pagsusulit sa PhilErie. Ikinabahala ng mga guro ang mga bilang na ito lalo na't hindi matuturuan ng mga mag-aaral sa 4 na sulok ng silid-aralan, dulot ng kasalukuyang pandemya. Hindi rin maitatanggi na iilan sa mga magulang
na siyang inaasahan sa nanggagabay sa mga anak nila sa kani-kanilang mga tahanan ay hirap din sa pagbabasa. Ako nakita katabangan di balay kay gara magkatuunga. Hindi kami tao makapokus sa pagtabang kami lang kaya tumang kami ni uma. Nang dahil dito, inilunsad ng paaralan ang programang Tanggali Integrated School Matuto sa Purok Program. Ang Matuto sa Purok Program ay isa sa mga solusyong nakikita ng ating paaralan upang matulungan ang ating mga magulang at mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa mga LAS o sa mga modules. Ang ating mga guro ay nahati sa 2 grupo upang puntahan ang kani-kanilang mga nakaatas na mga community learning centers o purok 1 beses kada linggo upang kanilang makita doon ang mga mag-aaral natin at mga magulang na nangailangan ng technical assistance kung paano ba gawin or i-accomplish ang mga LAS o modules. Meron din tayong binibigay na face mask at alcohol para masunod pa rin natin ang minimum health protocols na itinaguyod ng ating barangay. Subalit, hamon na nga ang mga nakalatag na mga gawain, dumagdag pa ang kawalan ng lugar na pagdarausan sa mga ito. Kaya naman, napagkasundoan ng mga purok leaders ng Sitio Sabangan na gumawa ng kani-kanilang mga purok learning centers. Nang sa gayon ay may puok ng pagdarausan ng pagtuturo ang mga volunteers at mga guro. Kahit sa ganitong paraan umano ay nakatulong ang kanilang pamayanan sa suliraning kinakaharap ng paaralan. Iminungkahi naman ni Barangay Captain Romel Rituya na gawin na itong patimpalak at aakuin ng kanilang tanggapan ang pagbibigay ng papremyo sa mga mananalong purok. Ang inyong lugar is COVID-3, ang Sitio Sabangan. Ang gobyerno luyo sa ato ang krisis karon nga nahitabo sa pandemic, nagahimo og alternatibo uban sa ato ang mga magtutudlo sa Department of Education para makontinue nato sa ato ang mga kabataan ang ato nga mga advokasya. At noon ngang ika-30 ng Abril 2021 ay naganap na ang pagtanghal sa mga nagwaging purok. Nanalo bilang first place ang purok ng Kadala-Dalaan at nakatanggap ng 5,000 papremyo. Ang purok ng Sabangan proper naman ang itinanghal na second place at nagkamit ng 3,000. Tinanggap ng Purok Bagsak ang 2,000 bilang third place. At tig 1,000 naman ang mga purok na hindi pinalad na manalo. May tinabangay kami, ilimos ko na ay purok. Ano ko kaya may asunto, naligim kami sa purok. Aron sumpay ang klase nila, hindi gati eskwelahan. Aron masiptiya ka namin yung mga isip. Ang programang ito ng Tanggali Integrated School ay magpapatuloy hindi lamang dahil sa kasalukuyang pandemya o dahil may papremyong kapalit. Ito ay magpapatuloy hanggat mayroong mag-aaral na nahihirapan sa pagbabasa at may mga mapagmalasakit na komunidad sapagkat ang mabigat na suliranin ay gumagaan kapag pinagtutulungan. Ito ang kwento mula sa North Malungan District. Ako po ang inyong insider, Jezreel Cumighod, Teacher 1 ng Tanggali Integrated School, kasama si May Ann Muñez sa likod ng kamera. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Jezreel Cumighod. Kung ang Tanggali ay may Purok Learning Center, Adapt a Bahay Kubo naman ang naging diskarte ng Mahayag Primary School sa pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga kabataan doon. Kung paano nagtutulungan ang paaralan at komunidad ng Sitio Mahayag, tunghayan natin sa Insider Report ni May Ann Perez. Bawat bata bumabasa sa kabila ng pandemya. Isa lamang ito sa mga masisidhing adikain ng Dibisyon ng Sarangani upang bigyang tuon ang kahalagahan ng kasanayan sa pagbabasa. Na sa kabila ng pandemya ay nangingibabaw pa rin ang pagtutulungan upang matiyak na sa Batang Sarangan walang maiiwan. Isa ang Mahayag Primary School sa pinakamalalayong paaralan sa distrito ng Alabelwa na matatagpuan sa liblib na sitio ng Mahayag sa Barangay Pag-asa.
Salatman sa modernisasyon at makabagong teknolohiya, ay pinagsumikapan ng mga kawani ng paaralan at mga magulang na matugunan ang pangangailangang pampagkatuto ng mga mag-aaral. Isa sa mga hakbang na ginawa ng paaralan ay ang paggawa ng Community-Based Reading Center. Ito ay naging posible dahil sa dedikasyon at pagtutulungan ng mga kawani ng nasabing paaralan at ng komunidad. Nagpasalamat ko sa mga magtutudlo nga nagtukod sila grading center diri sa Sitio Mahayag ug isip usa ka tutor volunteer nalipay jud ko nga makatabang ko sa mga bata dahil alam ko po ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang Community-Based Reading Center ay nagtataglay ng samut-saring reading materials. Idinisenyo ito upang magkaroon ng libreng access ang mga mag-aaral sa mga inilaang reading materials na angkop para sa kanilang baitang. Nagpasalamat mi sa mga maestra kay nagbuhat sila reading center. Bisag wala mi sa eskwelahan, makatuon mi mubasa. Ito na rin ang nagsisilbing paaralan ng mga bata habang di pa pinapahintulutan ang face-to-face learning. Ang nagsisilbing guro ng mga batang ito ay ang mga tutor volunteer ng komunidad. Subalit, hindi lamang natatapos sa Community-Based Reading Center ang naging tugon ng paaralan upang mapaigting at masigurado ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Naglunsad din ang paaralan ng Adapt sa Bahay Kubo Program Competition na kung saan hinikayat ang pakikilahok at aktibong partisipasyon ng mga magulang bilang pangunahing partner ng nasabing programa. Kaning among kubo para ni sa among mga bata di ni nagpasok premyo kundi nagtinabang kami sa mga ginikanan alang sa among mga bata. Layunin ng programang ito hindi lamang ang palakasin ang ugnayan ng paaralan at ng mga magulang, kundi ang makapaghandog pa ng mahusay at makabuluhang paraan upang suportahan ang edukasyon ng mga kabataan. Dahil, pagkatapos ng kompetisyon, ang mga naitayong bahay kubo ay magsisilbing santuaryo ng mga kabataan para sa kanilang reading sessions at remedial classes kapag bumalik na ang lahat sa normal. Naisa katuparan ang programang ito, bunga ng di matatawarang pagpupursige ng mga guro ng paaralan na pinangungunahan ng kanilang school head na si Ginang Dorothy Joy S. Sichon. Malaking tulong din ang suportang binibigay ng mga magulang, komunidad at ng LGU upang mas mapaunlad pa ang nasabing programa. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng pandemya, ay patuloy pa rin ang paaralan sa paghahatid ng kalidad na edukasyon sa mga kabataan. Malaki ang kanilang paniniwala na sa pagbasa may nakakubling pag-asa. Mapa, paha, upa, pala, kapa, pap. Mula rito sa Mahayag Primary School, ako ang inyong insider, Mayan Perez, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Mayan Perez. Muling binalikan ng DepEd Sarangani ang sitio Datalbasac. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang Mindanao State University General Santos Graduate School upang magbigay ng tulong para sa komunidad. Kaisa rin nila sa pagbibigay ng tulong ang Conrado and Ladislao Alcantara Foundation Incorporated. Ano nga ba ang biyayang hatid nila sa sitio Datalbasac? Alamin natin sa Insider Report ng DepEd TV Sarangani editor na si Jean Bayer. Isang sitio Datalbasac sa Barangay Cablacan, Maasim, Sarangani Province, sa mga malalayong sitio sa probinsya ng Sarangani. Bagamat unti-unti nang umuunlad ang kanilang pamayanan sa pagkakaroon ng sementadong kalsada at visiting, salat pa rin sila sa maraming bagay. Binisita ng Mindanao State University Graduate School Student Government ang sitio Datalbasac upang magbigay ng mga kagamitang makakatulong sa pagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Hatid ng grupo ng MSU Graduate School ang mga kagamitan tulad ng school supplies,
para sa mga guro, mask, face shields, alcohol at iba pa. Nakita naman siguro natin ang situation dito, kung gaano kahirap magpunta dito. Walang electricity at ang tubig nila ay flowing lang. At yung classrooms naman nila, nakita natin hindi pa talaga siya tunay na classrooms. This is part of our social mobility and social responsibility in which naging panata na namin na ang Datalbasak Integrated School ay aming masundan simula pa man ito ay na-establish. No? So from then on, we are constantly monitoring the project. Laking pasasalamat naman ng mga magulang sa Datalbasak IP School para sa mga biyayang natanggap. Mayong hapon sa tanano, dako kayo ang among pagpasalamat bisan pa sa mga taga-MSU, dako kayo ang among pagpasalamat gikan sa inyo nga in spite sa COVID ginahatag ninyo ang inyong effort para lang sa pag-supply sa among mga anak dinhi sa Datalbasak. Ikalipay jud namo sa unang panahon nga nangandoy jud mi nga ingani, pero karon na jud nahitabo ilabi na nanami school. Tapos ang ikaduha sa mga teacher sa DepEd sa Sarangani, dako kayo ang among pagpasalamat gikan sa inyo ha, tungod kay ginatan-aw jud ninyo ang among sitwasyon dinhi sa Datalbasak. Naging pagkakataon din ito ng MSU upang personal na maranasan ang LR on Wheels o Learning Resources on Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani, na isang inobasyon ng DepEd Sarangani upang maipagpatuloy ang pag-aaral ngayong panahon ng pandemya at upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan sa malalayong lugar na maranasan ang paggamit ng teknolohiya sa pagkatuto. So isa sa pinakamagandang innovation dito yung LR on Wheels, yung Wi-Fi instruction system using Moodle. So ito free ito, wala siyang bayad sa load. At si Sir yata yung gumawa, no? Sila ni Ma'am Alba. At sabi ko nga, this is a very pioneering work that has to be replicated and shown all over the Philippines. Kaugnay nito, nagbigay rin ang Conrado and Ladislao Alcantara Foundation Incorporated o CLAFI ng 50 tablets na magagamit ng mga kabataan para sa LR on Wheels. In behalf of Conrado and Ladislao Alcantara Foundation Incorporated, we are turning over the 50 tabs to the Datalbasak Integrated School. Thank you. Sa panahon ng pangangailangan, pagtutulungan ang kasagutan. Mula dito sa Sitio Datalbasak, ako si Gene Bayer para sa DepEd Sarangani Insider, Batang Sarangan tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Gene Bayer. Abangan sa ating pagbabalik. Sa ating special report, siniyasat ng DepEd Sarangani Insider kung paano ipinatupad ang programang LR on Wheels sa Datalbasak at paano ito tinanggap ng mga mag-aaral at magulang doon. At kilalanin ang pamilya Galante at bakit sila kahanga-hanga. Yan at iba pa sa ating pagbabalik dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon tungkol dito. Matatanda ang sinimula naming ipaliwanag ang proseso ng clinical trials sa unang serye ng ating explainer videos. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access
gamit ang link na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa regulatory stage o paano pinahihintulutang bilhin at gamitin ng bakuna sa COVID-19. Sa panahon na may pandemya at walang aprobadong bakuna o gamot para sa isang sakit gaya ng COVID-19, ang isang bakuna na nasa phase 3 clinical trial na kinakitaan ng magandang datos batay sa di bababa sa kalahati ng itinakdang bilang ng kalahok o tinatawag na interim data ay ang mga bakunang maaaring mag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay pansamantalang pahintulot sa limitadong paggamit ng bakuna. Ang paggamit nito ay may sinusunod na pamantayang itinalaga ng Food and Drug Administration or FDA. Bagamat mayroon ng mekanismo sa pagbibigay ng EUA, mahalagang ipagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng Phase 3 clinical trial ng mga bakuna. Sapagkat, una, mabibigyan lamang ng Certificate of Product Registration o pahintulot na maibenta sa publiko ang isang bakuna kung may kumpleto na itong datos ng Phase 3 clinical trial. At pangalawa, maaaring bawiin ng FDA ang EUA sakaling magkaroon ng tinatawag na serious adverse events bilang resulta ng pagbabakuna. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng CPR o Certificate of Product Registration, sinusuri ng FDA ang kabuuang datos ng Phase 3 clinical trial base sa disenyo ng clinical research. Ibig sabihin, hindi lamang limitado ang pagsusuri sa resulta na nakuha mula sa Phase 3 clinical trial na ginawa sa Pilipinas. Sakaling may trial size din sa ibang bansa. Dagdag pa rito, maaari ring mag-apply ang ibang vaccine developers ng EUA at sa kalaunan ng CPR sa Pilipinas, kahit wala silang clinical trials na isinagawa sa bansa. Basta kumpleto ang maisusumitin nilang mga dokumento mula sa pre-clinical trial hanggang sa Phase 3 clinical trials, base sa hinihingi ng FDA. Ang FDA lamang ang may kakayahang magbigay ng EUA at CPR sa bakuna. Matapos nitong suriin ang mga resulta ng clinical trials upang siguruhin na ang bakuna ay ligtas at epektibo ayon sa nararapat na scientific standards. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ng iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Andito po tayo ngayon sa Salilok L. Macanta Elementary School, ang itinanghal na Most Functional School Learning Resource Center for Small School Category sa Dibisyon ng Sarangani. At kasama natin ngayon si Ma'am Roslyn Villanueva, ang school head ng paaralan. Ma'am, paano niyo po napanatiling functional ang SLRC sa kabila ng hamon ng pandemya? Okay. Sa tulong po ng aking mga kasamahang teachers dito po sa Salilok L. Macantal, kami po ay nagtulong-tulong upang gumawa ng mga contextualization ng mga materials kasi po ang aming dito po sa Salilok lahat po ay IP. Kaya we are so very lucky also that my coordinator is IP. Yung ginawa po namin ng mga bata dito sa Salilok L. Macantal ay meron po kaming scheduling MWF from K to 3 at saka Tuesday, Thursday at Friday naman for 4, 5, and 6 na mapapagamit namin itong mga materials na pinaghirapan ng mga kasamahan kong teachers upang magamit sa kanila at talagang matuto sila kahit sa ganitong hamon ng pandemya. Yung mga materials po namin na ginawa ng mga teachers po, ng advisor ay pinapahiram po at hinahatid sa kanilang bahay. Kaya talagang nagagamit nila sa kanilang pag-aaral. Sa sitio de Talbasac, nakilala natin ang pamilya Galante.
Kahanga-hanga ang pamilyang ito dahil hindi lang mga bata ang nag-aaral, pati si tatay kasama nila sa kanilang pagkatuto. Kami ang pamilyang Galante nag-aaral sa Datalbasak Integrated School. Sa unang tingin, ordinaryong pamilya lamang sila. Ngunit nang sila'y aming makausap, may kahanga-hanga palang kwento ang kanilang pamilya. Lahat sila ay kasalukuyang nag-aaral sa Datalbasak IP Integrated School. Si Tatay Ronald Galante, 48 taong gulang, ay nasa ika-10 baitang at kaklase niya ang kanyang panganay na si Loverjoy, 26, at si Angelo, 23. Sumusunod naman si Oliver, 18 taong gulang na nasa grade 8. Si Gabriel, 15 anyos, ay nasa grade 7. Si John Steve, 13, ay nasa grade 5. Si Cherry Joy, 10, ay nasa grade 3. At ang 7 taong gulang na bunsong si Nicanor ay nasa unang baitang. Ngayong may pandemya, nagtatrabaho sa bukid si Tatay Ronald sa umaga. Luya at abaka ang kanyang pangunahing produkto. Ayon kay Tatay Ronald, sinisikap niyang makapagtapos ng pag-aaral upang maikayat din ang mga kabataan sa sitio Datalbasak na mag-aral. Malaki raw ang pagbabagong hatid ng pagkakaroon ng paaralan sa Datalbasak. Ayon sa kapatid ni Tatay Ronald na si Francis, noon kasing wala pang paaralan sa sitio Datalbasak ay wala raw silang ambisyon na mag-aral. Lahi na sa pagkaroon. Sa unang panahon, wala sila mga panglantaw sa ilahang mga sumusunod. Karong panahon, dako na kalahian. Unang-una, ang gobyerno nga mo yung makatanaw sa mga, especially pudang DepEd, dako dyan ilahang mga panglantaw para sa mga adri. Makita dyan nato ron, especially kami, mga kaliwat na aning dapita, dako na kausaban jud og magpasalamat jud mi og sa among mga anak naka-eskwela na pod sila, dako na sila matunan pod. Talagang nakakabilib ang inyong pagpapahalaga sa edukasyon dyan sa Datalbasak. Kaya sa iyo, Tatay Ronald, at sa iyong buong pamilya, hangad namin na inyong mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay sa tulong ng edukasyon. At ang masasabi namin dito sa DepEd Sarangani Insider para sa inyo dyan sa Datalbasak, ang galing naman yan! At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Huwebes sa ganito ring oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa mga bumubuo ng Digital Media Creatives, Jonathan Agreda, Maiden Von Uano, at sa ating Division Tech Enablers sa pangunguna ng ating IPO, Roy Datuyato. Maraming salamat din sa ating Education Program Supervisors at Journalism Coordinators, Ma'am Laforeza Magwate at Ma'am Annalisa Domingo. Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Maraming salamat din sa Salilok El Macantal Elementary School, kay Ma'am Roseline Villanueva sa pagtanggap sa DepEd Sarangani Insider Team. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng ating DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website depedsarangani.info at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong screen. At ngayon, maaari na ring balikan ang mga kwentong na itampok natin dito sa DepEd Sarangani Insider sa ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa pinakamalapit na Learning Help Desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. Sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Ariel Lalisan. At ako si Brian Regidor at ito ang DepEd Sarangani Insider.